Good afternoon, everyone. Today, we're stepping into a chapter of history that's as vast and as complex as it shall. To understand the present, World War II. Now, I know what you might be thinking. Another history lesson, but this isn't just about memorizing dates and names. This is about a global event that fundamentally attends the course of humanity, a day of incredible bravery, unimaginable suffering, and the lasting consequences that still shape our world. So grab your attention because this is one story you won't want to miss. But before we proceed, I would like to introduce my names. Hi and hello and good afternoon everyone. My name is Janmix Parakia and I'm from the group 3 and reporter 5. So before Judama proceed sa main topic, I would like to refresh your current knowledge. So I know uban ninyo wala pa mo kabaw sa katong mga direction sa Tagalog sa mga ninyo sa direction sa kompas sa tong mga amihan na nana silangan dili amihan brilliant lang katagya guys ha. Kuan siya guys kana. So ang kompas pinaana na siya guys no. Ang babaw gitawag na siya sa Tagalog og hilaga. Nya ang east gitawag na siya sa Tagalog og silangan ug ang south gitawag na siya sa timog ug ang west gitawag siya na siya og kanluran. So now, kabaw na mo sa kompas ha. Ako siya gikuan ninyo para dili mo malibog ikatapit na mo ba unsa na silangan sa na kana. Na mihan guro man brilliant ng hangin. So kabaw na mo ato ha. So to ang babaw kay hilaga nya ang east kay gitawag siyang silangan, yang ubos tawag siyang timog, yang ari or ang west gitawag na siya og kanluran. Okay, dayon na ta. Ang pagwawakas ng ikalawang digmaang pandaigdig at ang mga pagbabagong dulot ito. Tagumpay ng mga aliadong bansa sa Europe at Hilagang Africa. So hilaga, ang sagot itong hilaga, North. Very good everyone. So, taong 1943 nang nagsimula magbago ang ihip ng digmaan para sa mga aliadong bansa. Noong ika-6 ng Hunyo 1944, ang mga hukbong aliado ay lumabag at dumaong sa Normandy. Samantala, sa silang Europe ay nilumpo ng mga Russian ang mga hukbong Nazi at nasakop ang mga Berlin. Nagsimula sa pagkakapanalo ng Allied powers sa Hilagang Africa. So, asa ganit dapitan nag-start ang pagkakapanalo ng Allied powers sa North or itawag siya sa Tagalog o Hilagang Africa. So, timan-ina ninyo nag-una sa pagkakapanalo ang mga Allied powers sa Hilagang Africa. Okay. Nagsimula sa pagkakapanalo ng Allied powers sa Hilagang Africa noong ika-3 ng Mayo 1945. So, timan-isa din ninyo mga dates ha. So, nakapanalo ang mga Allied powers noong ika-13 ng Mayo or pag-March pag-March 13, 1945 sila na daog. So, nasinunda ng Italy noong ika-3 ng Setyembre. Nagtatag siya ng bagong pamahalaang na tinawag na habang nilaban ni General Montgomery ang mga Nazi sa Egypt. Sinalakay naman ng mga puwersang Anglo-Amerikano sa pamumuno ni General Dwight Eisenhower ang Morocco at Algeria. Pagkaraan ng matinding labanan noong ika-3 ng Mayo, ang Hilagang Africa ay napasakamay ng mga aliadong bansa sa Hilagang Africa at Sicily. Ang pagkatalo ng mga hukbong Italy ay nauwi sa pagbagsak ni Mussolini. Napaalis siya ni Pietro Badoglio. Si Mussolini ay nakatakas mula sa bilangguan at nagtatag sa Hilagang Africa. So, nagtatag siya ng bagong pamahalaang sa Pansista. Asa siya nagtatag si
si Mussolini kay nagtatag siya sa bagong pamahalaan sa pansista. Ngunit di ito tinangkilik ng mga tao. Doon siya nahuli at miyatay kasama ang kanyang kinasamang babae na si Clara Patricia noong ikadalawa ng Abril 1945. Noong ikadalawa ng Mayo, nabihag ng mga Russian ang Berlin. Isang nabihag ang mga Russian sa ang mga Berlin. Noong ikapito ng Mayo, tinanggap ang walang pasubaling tadhana ng pagsuko ng mga Aleman sa Reims. Ang Reims, tawag ko na siya guys, Russia, mo na siya gitawag sa Reims lang sa gitawag guys. So, pabawa sila sa Reims ang gitawag nila guys. So, at nang sumunod na araw sa Berlin, sa wakas, ay sumapit din ang tinawag na VE. So, sumapit ang VE. So, ako lang i-clarify guys. So, ang VE means sa Europe guys, kay victory in Europe. Timan iha, ang VE kay means siya victory in Europe. Timan i guys. Guys, so, man ako sa akong topic guys. So, gaan tamog analogy. So, gaan tamog analogy about sa akong topic isa. So, hunanaa nga naata sa usa ka dako nga sakyanan. Ay, di na ako maghatag analogy guys. Magkuha na lang guys sa mga important nga mga details nga need nyo i-memorize. Guys, tagumpay ng mga aliadong bansa sa Europe at Hilagang Afrika. Timan-i, 1943, nagbago ang takbo ng digmaan. At Hunyo 6, 1944, nilumpo ng mga Russian ang mga hukbong Nazi at nasakop ang Berlin. Timan-in niyo guys ha, dapat di nyo mga kalimutan ni guys, isolve nyo sa inyong brain cells. 1943, nagbago ang takbo ng digmaan. At pag Hunyo 6, 1944, nilumpo ng mga Russian ang mga hukbong Nazi at nasakop ang Berlin. So, Allied Powers. So, ang kabilang sa Allied Powers ay ang France, Great Britain, at United States. Man-isa na nyo guys. So, pag May 13, 1945, na ako i-mention pa ganina, ang pagkapanalo ng Allied Powers sa Hilagang Afrika. At noong June 11, 1945, ang pagkapanalo sa Sicily. At noong September 3, 1945, ay ang pagsuko ng Italy. At si Henry Montgomery, nilaban niya ang mga Nazi sa Egypt. Nilaban dyan niya guys. Yan na dyan na niya guys. Nilaban dyan na niya guys. Nilaban dyan na niya guys. Si General Dwight Eisenhower, Anglo-Amerikanong sinalakay ang Morocco at Algeria. Petro Badoglio, pinabagsak at pinaalis si Mussolini. Tumakas at tumungo sa Hilagang Italy. Mo na ko yung paganina guys. Namatay siya sa pansista guys. Baka iwa siya gitang kilik. Gana siya guys. Gana siya guys. Gana siya guys. So, si Benito Mussolini, nagtatag ng pamahalaang pansista, pero pinatay nung, napatay si Benito Mussolini, pinatay siya noong April 2, 1945, kasama ang kinakasamang babae na si Clara Patricia. Basawa ko ba siya. So, noong May 2, 1945, nabihag ng Russian ang Berlin. Sige, nabihag na. O pag May 2, 1945, pagsuko ng Armenian sa Reims at mga Berlin. So, again, ang VE Day is means victory in Europe. Victory! Nana siya guys, mga victory. So, that's all for today, and I hope you have some learned today. Thank you so much for listening. The ability is learned is the choice. Thank you. Bye. Germany.
Noong ika-6 ng Hunyo, 1944 D-Day, lumapag sa Normandy, France ang puwersa ni General Eisenhower. Pagkaraan ng ilang linggong paglabanan, natalo nila ang mga Nazi. Setyembre 1944 nang palayain ng mga ang Belgican Nazi. Pagsalaparan si Hitler at sinalakay ang mga na malapit sa Luxembourg noong ika-6 ng Disyembre. Paunawa ng pagbagsak ng Germany sa World War II. Narito ang isang pagkasira gamit ang 5W. Who? Ang pangunahing mga aktor ay ang mga Allied Powers, Estados Unidos, Undong Soviet, United Kingdom at iba pa, laban sa Nazi Germany na pinamunuan ni Adolf Hitler. Mahalaga rin ang papel ng mga pinunong militar, mga sundalo at mga sibilyan sa magkabilang panig. What? Ang pagbagsak ng Germany ay ang resulta ng matinding militar na kampanya ng mga Allied Powers na humantong sa pagsuko ng Germany noong Mayo 1945. Kabilang dito ang mga pangunahing labanan tulad ng Battle of Stalingrad, ang D-Day landings at ang Battle of Berlin, where ang mga labanan ay naganap sa buong Europa, lalo na sa silangan at kanlurang harapan. Ang huling labanan ay naganap sa Berlin, ang kapisira ng Germany. Win. Ang World War II sa Europa ay nagtapos noong Mayo, noong ika-8 Mayo 1945 sa pagpirma ng Germany sa isang unconditional surrender. Ang digmaan ay nagsimula noong September 1, 1939. Why? Ang mga pangunahing dahilan ay ang militar na kahinaan ng Germany laban sa pinagsamang puwersa ng mga Allies at kakulungan ng mga mapagkukunan at ang mga estratehikong pagkakamali ng pamumuno ng Nazi. Dagdag pa nito ang ideolohiya ng Nazi ay nakapagdulot ng matinding pagkasira at pagkasuklam mula sa maraming bansa na nagdulot sa kanilang pagtutulungan para matalo ang Germany. Ang pagbagsak ng Germany ay isang mahalagang kaganapan sa kasaysayan ng mundo na nagdulot ng malalim na pagbabago sa politika at lipunan. Bansa nakaisa sa United Nations. Hindi pa natapos ang ikalawang digmaan, padigdig. Naisip na ni Pangulong Roosevelt ng United States ng muling magtatag ng isang samahan pagdigdig ng kapalit sa liga ng mga bansa. Apat ng bagong sumalakay ang mga Apunis sa Pearl Harbor na Pangulong Roosevelt at Panunong Minister Winston Churchill ng isla ay bulakas ng deklarasyon ang atlet na isang saligang ng 26 na bansa ng ang deklarasyon ng mga bansang nakaisa United Nations sa isang kompetensya noong October 1943 ang United States Britain ay nag-kasundo na pre-apa Iran at Pakistan ang pagpapaan apat ng bansa kasama samahang padigdig upang magtatili ang kapayapaan at halipunin natin upang balakasin kanta ng mga
bansang nagkaisa noong 24 October 1943 ay initatag ang mga bansa nagkaisa o natinasyon. Muling nakulong ang mga panitawan na mga bansa London noong 1949 at nahalal na noong unong sertasyon pinakal si Australia ni Sweden. Another next. Mga bansang nagkakaisa ay may anim na pangunahin. Sangay at pagkalahatang Assemblea, General Assembly. Ang sangay ay tagapagbantas ng samahan. Binuo ito ng 11. Kagawad na ang 5 ay permanente membro samantalang. Ang nais ay inihalat sa taniagtag tulad ng 2 taon. Ang sangguniang pagkatiwasari si Secretary Kon at Sangay. Tagapagnapat. Binuo nito ng 11 kagawad na ang 5 ay permanente. May membro samantalang ang 6 ay inialat sa napangunahin na 2 taon. Ang kalihim secretary at ay nagpagkat ang mga taong siwaan uni na nagpapatupad sa mga gawain pag-araw-araw na pangganahin na ang siyang man ang kanta na inikrito ng Contour of G.R. Ang siyang sangay ang nagpapasaya kasakasyon may pinalaman sa alitin ng mga bansa. Manarix. Bansa na kaisa ng kilala rin bilang United Nations on isang international organisasyon na naglalayo magtatagunag ng kapaan pagkunalad ng buong mundo. Ito ay buo ng 193 mga bansa nagkakaisa upang magtataguyod ng mga internasyon ng mga bansa at magresolba ng mga problema sa mundo. Kasiyahan ng ang UNO itinatag noong October 24, 1943 ay 5. Magtatapos ang ikalawang digmaan padigdig. Ito ay niglaan upang magtugunod ng kapayapaan at seryosidad sa buong mundo at upang magresolba ng mga problema sa mundo itulad ng pag-isa, pag-unlad at pagprotesta na sa mga patao. Ang mga unit ng UNO, ang mga layunin ng UNO ay ang mga sumusunod: magtatayo
kapayapaan at seryosidad sa buong mundo. Magsiresolba ng mga problema sa mundo tulad ng pagkaisa sa pag-unlad at pagprotekta sa mga karapatan patao, magbigay ng tulong sa mga bansa na ng tulong magtatagod ng internasyon ng mga bansa. Ang una may mga halimsa ng nagtatrabaho sa iba't ibang layunin tulad ng United Nation. Lapos mo dyan, Dix. Lapos ko. United Nation, Pen. Problema, United Nation, Kids Commissional for Prevention, World Health, kahalagahan ng ON. Ang ON ay malaking kalagaan sa pagkasayan. Ito ay nagtatuyod ng kapayapaan at sa buong mundo at nagresba ng mga problema sa mundo tulad ng pagkaisa sa pag-unlad at pagproblema sa mga karapatan pantao. Sana ay matulong ito sa iyong reporting.